Magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito'y pag-uusapan po natin ito pong nangyayari ngayon dyan sa Senado. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko po na talagang gagawa po ng paraan ito pong ating mga kalaban para po makalusot ito pong kanilang poon na si Vice President Sara Duterte. Pero nakita naman po ninyo mga kababayan na kahit sabihin nating napakagagaling ng mga abogadong binayaran ni Vice President Sara Duterte para iligtas siya, nakikita naman po ninyo na pagdating po sa karunungan ay talagang hangang-hanga po ang taong bayan sa mga abogado po ng mga Pilipino. Alam naman po natin na yung laban dyan sa Senado ay laban ng mga kawatan o ng isang kawatan na si Vice President Sara Duterte at ng mga Pilipino. Ngayon, yung abogado nating mga Pilipino, nakita nyo naman, napakagaling po ng abogadong ito. At talagang hinahangaan po siya lalong-lalo na po ng kanyang mga kababayan. No? At syempre, ako man ay talagang humahanga po sa abogadong ito. Talagang pag ito ang nagsalita, pati sila Cayetano, pati yung mga nagmamarunong na pinakamagaling na abogado ko ay talagang napapanganga sa abogadong ito mga minamahal ko mga kababayan. Buti na lang at hindi ito ang binayaran ni Vice President Sara Duterte para ipagtanggol siya, kasi nakita ko yung kanyang galawan, talagang walang sinabi yung mga itong si Torion, walang sinabi itong si Topacio, magagaling lang sila magsalita, pero sa aktual mukhang kung ikukumpara natin yung itong mga ito dito po sa abogado ng mga Pilipino ay mukhang wala pong ibabat-bat itong mga kahit na itong dating alalay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Panelo. Mukhang hindi po makakaarte dito sa abogadong ito dahil talagang napakahusay, napakagaling po, at talagang masasabi natin na talagang ito ang abogado ng mga Pilipino. Yung mga abogado pinagkukuha ni Vice President Sara Duterte, binayaran niya ng milyon-milyon. Ay ang problema, yung milyon-milyon na yan, mapupunta lang sa bulsa ng kanyang mga abogado, pero hindi pa rin sila makakalusot, hindi pa rin maililigtas ng kanyang mga abogado si Vice President Sara Duterte. Paano ko po nasabi mga kababayan? Kita nyo naman, pati yung mga abogado ni Sara Duterte tulala. Para silang nakakita ng multo kapag ang mga abogado na ito, yung abogado nating mga Pilipino ang nagsasalita. Talagang wala silang magawa mga minamahal ko mga kababayan. Talagang natatameme yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Siguro iniisip nila, sana ito yung nakasama namin. Sana ito yung kasama namin na magtatanggol kay Vice President Sara Duterte para nang sa ganon, baka mabigyan pa kami ng bonus kapag naipanalo namin itong magnanakaw na Vice Presidente ng ating bansa. Ang problema, sa alam ko lang, ito'y base lang po sa akin narinig, sinubukan din yata itong bayaran ni Vice President Sara Duterte. Ang problema lang, umatras, ayaw. Hindi niya tinanggap yung milyon-milyon na alok na nitong ni Sara Duterte. Yan ang tunay na abogado. Sa halip, mas pinili niya na maging abogado ng mga Pilipino kahit ni piso wala siyang matanggap. So yan ang tunay na abogado, hindi tulad ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na milyon-milyon nga ang nasa kamay ninyo, nasa bulsa ninyo, pero wala naman kayong mga karangalan dahil mga abogado kayo ng kawatan, abogado kayo ng isang taong may tama sa ulo, may tama sa utak, abogado kayo ng isang tao na kung saan maka-China. O kayo mga abogado ni Sara Duterte, baka gusto nyo mag-back out, na kayo, magbagong buhay na kayo. Ganun din naman kahit anong gawin niyo, matatalo at matatalo pa rin kayo. Ba't ko ba nasasabi ito? Kitang-kita naman po mga minamahal ko mga kababayan, di ba? Na talagang kumbaga sa tameme itong mga abogado ni Vice President Sara Duterte kapag itong abogado na ng mga Pilipino ang nagsasalita, kasi yung kanya pong mga sinasabi puro may punto,
puro may laman at legal. Hindi katulad ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na puro illegal yung mga diskarte para lamang maitanggi yung katotohanan sa harap ng mga harap ng mga Pilipino. Ha? Na sinasabi natin dito, mga minamahal kong mga kababayan, na kahit anong mangyari, ang katotohanan pa rin ang magwawagi, hindi ang kasinungalingan. Nalimutan yata ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na kahit kailan, kahit saan, anumang oras ay hindi pwedeng manalo ang kasamaan. Hindi pwedeng manalo sa kabutihan ang kasamaan. Yan ang hindi siguro alam naman nila, pero dahil nga sa binayaran sila, malamang napipilitan na lang itong mga tolongges na ito. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, mas masarap makipaglaban sa katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Alam ko, kaya mabigat sa loob ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte yung ginagawa nila. Kasi alam nila na kasinungalingan yung ginagawa nila at walang katotohanan sa ginagawa nila. Alam ko yan, mga minamahal ko mga kababayan, kaya hindi nila maitatanggihan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na talagang kahit anong gawin ni Vice President Sara Duterte, kahit magdagdag pa siya ng mga abogadong magagamit niya para pasinungalingan yung lahat ng kanyang mga kasalanan, ay tiyak po na talagang siya ay mai-impeach at hindi na kailanpaman makakatakbo sa kahit anong posisyon. Alam nyo, kung ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung ako lang masusunod, dapat gumamit na siya ng kapangyarihan para mas lalong mapabaksak itong si Sara Duterte, dahil alam naman po natin yung ugali ng mga Duterte na ang kanilang kasamaan ay talagang sagad sa buto. Kaya delikado talaga ang Pilipinas sa mga yan. Alam nyo, pag wala ng Duterte o kahit sino sa mga Duterte, basta walang Duterte sa pinakamataas na posisyon, ligtas po ang ating bansa. Basta walang Duterte nasa mataas na posisyon, ligtas tayo. Okay lang sana kung mga Marcos katulad ni PBBM ang nasa posisyon, sa pinakamataas na posisyon, ligtas po tayo, mga minamahal ko mga kababayan, sapagkat una po sa kanya ang kaligtasan ng mga Pilipino. Hindi po katulad nitong mga Duterte, sarili lang po nila ang nililigtas nila, pati po yung kanilang mga kaalyado, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, salamat at tayo po ay mayroong mga abogado, ulitin ko, na katulad po ng abogadong ito, na kung saan ay talagang abogado po ng mga Pilipino, abogado ng mga maralita, abogado ng mga Pilipinong ninanakawan ng mga politikong katulad ni Vice President Sara Duterte na walang sawa kumagnakaw sa pera ng taong bayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.